Hindi ito pares. Ito ay Maki Mi, isang masarap na Chinese dish, sabaw ng mga spy. Alam nyo ba, first time ko lang lutuin, kaya naman pala. Madali pa to sa easy, tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Shoutout sa isa nating viewer na si Lara Sara. Namimiss nyo na daw maging kain tulog. Shoutout sa'yo. Maraming salamat sa palaging panonood. Yan, simulan natin to. Kailangan natin ng kalahating kilong karne ng baboy. Pinahiwa ko na yan ng maninipis. Sinabi ko lang pang tapa or pang bistek. Alright, tapos itetenderize natin yan. Kung meron kayo ng hammer pang tenderize, yun ang gamitin nyo. Pero kung wala, ito yung likod ng kutsilyo. Ayan, pukpukin lang natin, no? I-bash lang natin, no? Para yung tissue niya ayan, lumambot. Kailangan kasi talaga malambot yung karne natin sa dish na ito. Ayan, once na napukpok na natin, pwede na natin yung hiwain kung gaano kalaki nyo gusto, no? Pwedeng mas maliit pa dyan. Ayan, alright. Once na, ayan, na-tenderize na natin lahat ng ating pork slices, marinate na natin yan sa minced garlic, isang kutsarita ng baking soda, 2 kutsara ng cornstarch, 1 kutsara ng toyo, 1 kutsara ng sesame oil, 1 binating itlog at konting asin. Ayan, tapos lamasin. Ayan, haluin lang natin ng mabuti. Haluin natin ng haluin hanggang sa mapansin nyo medyo lumalapot na o lumalagkit na yung texture. Ayan. Tapos ibabad lang natin yan ng mga 30 minutes. Ayan, mabilis lang yan. Velveting, mag-velvet lang ang ating pork slices para lumambot talaga. After 30 minutes, ayan, bawat pork slices natin, i-coat natin yan ng cornstarch. No? Kaso pansin ko dito sa cornstarch, no, napapalabo nito yung sabaw eh. Kung gusto niyo na medyo clear ang inyong sabaw, ang gamitin nyo ay potato starch. Pero syempre, kung sa bahay nyo lang naman lulutuin, hindi naman pambenta, pwede na yung cornstarch, mas mura, tapos mas available. Alright, yan. Once na ma-coat natin lahat ng ating pork slices, ayan, pwede na tayong mag-proceed sa ating next step. Nagpainit na ako or nagpapakulo na ako ng tubig nito kasalukuyan habang kino-coat ko yung ating mga pork slices. Alright, ayan. Gano'ng karami? 8 tasa ng tubig. Ayan, once kumukulo ng ating tubig, maglalagay ako dyan ng, ayan, 1 beef cube at kalahating pork cube. No? First time ko ito lutuin kaya tinatansya ko lang muna. Tapos naglalagay ako dyan ng 2 kutsara ng soy sauce at hintayin kumulo ulit. Huwag kayong mag-alala, no? Para di kayo malito, ilalagay ko yung full list ng ingredients sa description nitong video. Ayan, ito kasi habang niluluto ko dahil first time tinatansya ko, baka malito kayo. No? So ilalagay ko yung full list ng ingredients sa description nitong video. Ayan, once kumukulo na yung ating sabaw, ilagay natin isa-isa yung ating pork slices. No, wag sabay-sabay. Isa-isa lang para kasi pag nagsabay-sabay yan, magda-drop ng sobra yung temperature ng ating sabaw. Ayan, para mainit pa rin. At dahil manipis lang yan, tapos pinukpok pa natin, parang hot pot lang, mabilis lang din yan maluto. Once na maglutangan lahat ng ating pork slices, ibig sabihin, luto na yan. Alright, ayan. Tulad nitong makikita nyo, maya-maya konti. Ayan, once na luto na yung ating pork slices, pwede na natin tikman yung ating sabaw, no? Tingnan na natin kung anong kailangan adjustments. Ayan. Nakita nyo ang labo ng ating sabaw. At maputla pa sa akin yan. So, tinikman ko yan. Kulang pa siya sa toyo. So, pa isa-isang kutsara magdadagdag ako hanggang sa makuha ko yung gusto kong lasa at yung gusto kong kulay. Right? Pero tulad ng sinabi ko, yung full list ng ingredients lalagay ko dyan sa description ng video. Once na okay na ang lasa, okay na tayo sa kulay ng ating sabaw, ayan, pwede na natin yan palaputin. Maglalagay ako ng cornstarch slurry. At uulitin ko kung ayaw nyo ng malabong sabaw, potato starch ang inyong gamitin. Once na makuha nyo na yung gusto nyong lapot, ayan, maglalagay pa tayo. Patapos na tayo, napakadali lang nito. Ayan, maglalagay na ako dyan ng ating binating itlog. Medyo taasan nyo yung bagsak ng itlog, no, para maganda yung kalabasan ng mga ribbons. No? Huwag nyo munang galawin, hintayin nyo muna mag-set or maluto ng konti yung ating binating itlog. Saka nyo haluin ng marahan lang. Alagaan nyo lang. Ayan, ang ganda ng formation ng ating mga itlog. And then, ito, final touch ng sesame oil para sa aroma. At ayan, ready na ang ating Maki soup. Diba? Pwede na natin yan ibuhos sa ating noodles. Gamit ko dito ay egg noodles. And now, look at that. Ayan,
Makimi. First time ko lutuin at obviously nakita nyo naman ang dali lang pala. At ang sarap. Yan, sabaw ng mga spy. Ayan, ako solid. Ayan, pwedeng-pwede lalo sarap niya no hanggat mainit, 'di ba? Tapos maulan. Ayan, para sa marami pang recipes, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Follow niyo ako sa Facebook, Pimp Your Food. Follow niyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyo lahat. Peace!